Sa panahon natin ngayon, bawat isa ay kilala ang Panginoon. Kilala natin siya. Ngunit, sa pamamagitan ba nito, lahat nga ba tayo maliligtas? Sapat nga ba na kilala natin siya or sapat nga ba na gumagawa tayo ng mabuti upang masabi na ligtas tayo sa kapahamakan? Ako nga po pala si John Brian Gaman. At ako nga po pala si Clarence Joy Bennett. Ako po si Genevieve De Jesus. At ito ay podcast na pumakatungkol sa salvation. So ano nga ba ang masasabi ninyo o paano nyo mabibigyan definition yung salitang salvation para sa inyo? Para sa akin, yung salvation, as personally mo, yung pagtanggap mo sa Diyos bilang Diyos na tagapagligtas. Yung tinatanggap mo siya, yung kinikilala mo siya sa iyong buhay. So, sa akin, parang ganun din. Di ba, si Lord, binigyan tayo ng free will. So, we have to choose whether para sa ikakabuti ba natin or para sa ikakasama. So, I think, nasa tao din kung paano siguro masasabi nila na ligtas sila. Ganun. Parang, kung paano nila kikilalanin si Lord bilang salvation nila. Kayo ba? Para naman sa akin, yung salvation is parang kung paano mo siya nakilala, kung paano mo siya tinanggap sa'yo. Kasi syempre, aware naman tayo na kilala natin siya. Aware tayo na nandyan siya. Pero talaga bang tinanggap natin siya ng buong buo? Talaga bang sinapuso natin na siya tagapagligtas natin, na siya yung laging nandyan para sa atin. So masasagot natin, kung isa sa puso natin, isa sa buhay natin. Parang para sa akin, ganun ko na-define yung salitang salvation. Parang tinanggap mo siya sa buhay mo. Kasi hindi naman sapat na kilala ko lang siya. Oo, maraming tao nakilala lang yung Kaya Panginoon, pero hindi naman nila tinanggap. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son forever, who believed in Him shall not be perished and have an everlasting life. Sabi ko. Parang sinabi doon, parang binigay niya sa atin si Jesus. God sent Jesus para iligtas niya tayo to give us chance or how to live our life, di ba? Imagine, no? Sinacrifice niya yung sarili niyang anak para lang sa atin, di ba? Para lang iligtas tayo. Kasi knowing, di ba, pagkapanganak pa lang natin, we are born sinners. Yes. Tama. So kayo ba, naranasan niyo na ba yung salitang sinasabi nilang salvation? Para sa akin, kasi dumating naman din ako sa point na kung saan question ko din naman si God. Kasi, syempre, hindi naman mawawala sa buhay ng isang tao na darating siya sa pinaka laylayan ng buhay niya na kung saan kine-question niya kung talaga bang andyan yung Panginoon, kung talaga bang ginagabayan ba siya or andyan ba siya para sa kanya. Pero sa akin kasi parang yung sabihin ko, nagkaroon ng family affair sa akin. So parang nakikita ko yung mother ko na umiiyak. Tapos nakikita ko yung mother ko na umiiyak. Tapos parang ang sakit parang hindi ko maintindihan bakit kailangan gawin ng parent ko yung ganon, bakit kailangan maranasan ng family ko yung ganon, ba't kailangan, kasi lumaki ako na, actually na totoo lang, hindi rin naman naging maganda yung ano ko. Kung tatanungin niyo ako, kung naging maganda ba yung childhood ko, kung masaya ba ako, na totoo lang hindi eh. Parang, if you're gonna ask me kung meron ba akong mga masasayang alaala with my parents, I want to be honest with you, wala. Wala akong maisip. Tapos sinabayan pa ng gano'n. Parang dahil sa ang daming nangyayari sa akin, parang wala akong maisip na magandang nangyari sa akin. Minsan ko lang tinanong ko na rin si God, like, bakit gano'n? Bakit sa akin pa?
bakit nakikita ko yung ibang tao, ang saya-saya nila, tapos parang nakakapagpunta sila sa ibang lugar, parang nakikita mo yung ngiti nila, yung parang masasaya sila, pero bakit kami? Bakit ganun? Kaso, sabi ko na sa sarili ko, everything is happening for a reason. Parang may dahilan kung bakit nangyayari sa amin to. Despite that, paghihirap ko, alam naman natin na God works in silence. Kahit di mo ramdam na, ay, andito ako, anak. Magtiwala ka lang. Makakayanan mo rin yan. Diba? At saka, di ba nga sabi nga ni Janet, God's work behind the scenes. Sabi nga, hindi natin nakikita, pero alam natin na ang Diyos gumagawa siya. Alam natin ngayon na parang ang tagal, parang hindi na sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin. Pero yun nga, gumagawa yung Panginoon behind the scene. Kailangan mo lang talagang magtiwala sa Kanya. Magtiwala. At saka prayer. Kasi kapag sa Panginoon mo sinabi lahat ng problem mo, parang yung comfort, mabibigay sa'yo. Di mo siya makahanap sa lahat ng pwedeng mag-comfort sa'yo. Sa Panginoon mo. Ako kasi, I once blame God din sa mga nangyayari sa buhay ko, to the point na every night, every day, parang sinisisi ko siya sa mga nangyayari sa akin. Imagine, nawala yung dad ko. After nawala ng dad ko, yung mom ko naman. Hindi nga siya nawala, pero parang humiwalay. Sumama sa iba. Tapos, edi ako na lang, tsaka yung kapatid ko, tsaka yung mga side ng both parents ko. Sa kanila na lang ako umaasa. Kaso, imbes na tulungan kami ng mga side ng daddy ko, parang di naman natin may iwasan sa pamilya natin na may toxic talaga, di ba? Tapos ayun, imbes na, syempre, di ba, kadalasan sa mga nawawalan ng mahal sa buhay, talagang yung comfort bilang pamilya as one talaga, di ba? Di ko na feel yun sa kanila. Imbes na tulungan kami, comfort kami, na nawalan kami ng, yun nga, mahal sa buhay, mas lalo kaming siniraan. Parang, andito na kami, sa pinakababa ng buhay namin. Pero mas lalo kaming binaon. Doon ko sinisisi si Lord, bakit ganon? Bakit Lord? Bakit sa akin? Marami namang iba. Ginagawa ko naman yung mga utos mo, nagiging faithful ako sa'yo, naniniwala ako sa'yo, nag-serve ako sa simbahan, naging choir ako, nagbabasa din ako ng Bible, lahat-lahat. Para lang pero bakit sa akin pa, di ba? Ang dami naman pwede. Pero doon ko na-realize sa natutunan, talagang pinaintindi niya sa akin na kahit anong hirap talaga, may pupuntahan yung situation na binigay niya sa'yo. Tsaka lagi na, parang sinabi niya sa akin na lagi mong tandaan, sabi niya gano'n, na kahit ilagay kita sa lagi mong tatandaan na kasama mo ko sa bawat hakbang, sa bawat lakad mo, sa bawat pagsubok mo, andito ako, magtiwala ka lang. So, imagine, di ba? Sobrang lugmok, talagang nakalibing na ako sa lahat ng naging suicidal ako, ganun. Pero, di ako nagsisi dun sa sa mga binigay niyang malaking pagsubok sa akin. Parang na-appreciate ko pa siya. Parang doon ko naiintindihan na talagang napakabuti ng Panginoon. Ako naman, personally, nung una hindi ko naman talaga kilala yung Panginoon. Isa ako sa mga gumagawa ng kasalanan na sabi ko, pinanganak tayo bilang isang makasalanan. Nung hindi ko pa nakilala yung Panginoon, yung mga pangmakamundo yung ginagawa ko, palamura, ganun. Yung usually atak ng mga kabataan ngayon. Yung layaw ng mga kabataan, ganun. Tapos nung nakilala ko yung Panginoon, ganito ba yung gusto ng Panginoon sa akin, ganito. Yung parang tinanong mo yung purpose mo, ganito ba yung purpose ko sa buhay, ganito. Lalo na kapag nakakadama tayo ng pagsubok sa buhay. Lalo na nung naranasan ko yung pagsubok sa buhay, sa kapatid ko, nung 7 years old siya.
tinaningan kasi siya. May sakit siya na hydrocephalus. Ngayon, special child siya. May siya, tubig sa ulo. Actually, sabi ng doktor, hindi na siya aabot ng 18 years old. Ganun. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon at saka sa pagmamahal niya, na umabot siya ng 20 years old na ngayon. Ganun yung miracle sa life ng kapatid ko. Yung, hindi kasi yung tao yung makakapagsabi ng buhay ng tao kung hanggang saan siya, di ba? Kaya yun, pinagpa sa Diyos namin lahat. Yun yung masasabi mo na kapag wala ng tao na nakakaintindi sa'yo, yung tanging Panginoon na lang yung kakapitan mo, ganun. Kasi hindi naman yung tao kung siya yung makakapagsabi na dito ka na lang. Hindi. Ang Diyos yung makakakita nun. Kaya dapat tayong mga tao, magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi minsan nakikita natin na ay parang hindi naman nag-work. Parang ang tagal naman ng process ng prayer namin. Ganun. Pero lagi natin tandaan na nandiyan ang Diyos para sa atin. Lagi na niya tayong ginaguide. Ganun. May Diyos tayo na makapangyarihan sa lahat. Talagang maniwala ka lang talaga na lahat ng plano ng Panginoon sa iyo ay mas ay para sa ikakabuti mo, di ba? Actually, kung hindi naman tayo makakadanas ng problema, kung ibibigay lahat ng Panginoon sa atin yung mga mabubuti lang, gano'n, hindi naman natin siya tatawagan, di ba? Kapag pag may problema siyang ibinibigay, doon natin siya kilala minsan, di ba? Ganon tayong mga tao. Doon na lang natin siya tinatawag, gano'n. Malapit lang tayo pag kailangan. Oo, ganun. Tapos kapag andyan na yung kailangan natin, parang wala na lang. Oo, ganun yung point ko. Kaya dapat hindi lang dapat kilalanin ang Panginoon. Dapat isa puso din. Ito, sa atin, di ba, kilala na natin yung Panginoon. Tinanggap na natin siya sa ating buhay. So, as tinanggap na natin siya, paano yung iba? Paano natin i-share yung salvation sa iba? Siguro sa akin, masishare ko siya sa iba sa pamamagitan na yung pagtulong sa kapwa. Yung parang ginagawa mo pa rin yung laturan na ginagawa mo sa pang-araw-araw. Pero gumagawa ka ng nakakabuti sa iba. Parang sa way na yon, kung pinapakita mo yung kabutihan sa iba, parang may appreciate nila na mayroon pang kabutihan sa mundo. Na kung saan, kung sakali man na mayroon silang problema, kung ma-realize sila na mayroon pang tumutulong sa panahon ngayon, kasi alam naman natin, sa panahon ngayon, parang napakabihira na lang ng mga taong may malasakit sa isa't isa. So para sa akin, kung makikita nila na mayroon pa mga taong tumutulong o nagmamalasakit, parang ma-realize sila na nandyan pa siya. Na parang hindi pa huli ang lahat. Na parang mayroon pa rin pag-asa na kahit papaano, kahit na makasalanan tayo, kahit na kahit na marami tayong pagsisisi sa buhay natin, mayroon pa rin, andyan pa rin siya para gabayan tayo at mayroon pa rin mga tao na ginagawa niya instrumento para napabuti tayo. Para sa akin ganun. Para sa akin naman, masishare ko sa iba siguro yung by sharing the gospel of God, especially pati yung story ko kung paano niya ako sinalba dun sa pinaka-lowest point ng buhay ko. So siguro by that, marirealize at may matututunan naman siguro yung mga susunod na henerasyon. At mas malay mo makatulong sa kanila or ma-realize nila na bakit nga ba hindi ko rin kilalanin si Lord, di ba? Ako naman, siguro ipapakita ko yung testimony ko sa iba na parang kung ano yung ginawa ng Panginoon sa akin, yung kung paano ako minahal ng Panginoon at tinanggap, ganun din sa iba. Kung paano pinatawad ng Panginoon, ganun din sa iba. Ganun. At saka, yun nga yung sinabi ni Brian, minsan di ba tayo yung pagiging matulungin, pero minsan yung iba na may misinterpret. Parang minamasama nila. Parang minsan, yung tumulong ka na, pwede na daw. Pero may mga ibang may masasabi pa rin talaga. Pero may hindi lang dapat tumulong, kundi dapat tanggapin din ng Panginoon. Minsan kasi, ay, mabait na ako, ganito. Pero minsan hindi naman nagiging makadiyos yung iba. Tumutulong lang, pero
minsan hindi nakikita sa buhay gano'n. Hindi nila tinatanggap yung Panginoon sa kanilang buhay. Tsaka siguro tayong anak ni Lord, since alam naman natin yung gospel niya, why not gamitin natin yung boses din natin para turuan yung mga ibang tao kung paano nga ba magmahal ang Panginoon sa atin. Saka, dagdag ko na din sa akin, para din kasi sa akin, para mas maganda na simulan ko rin siya sa sarili ko. Kasi, paano makikita ng ibang tao na parang if you want to do something na gawin nila, kasi yun yung gusto mong gawin nila, hindi ba dapat simulan mo siya sa sarili mo? Kailangan ipakita mo sa sarili mo na yung mga dapat nilang gawin, na dapat maniwala tayo, dapat isa sa puso natin, dapat tanggapin natin ng buo si Kristo, si Papa God. Bago, para mas ma-realize nila o para mas masabi nila na talagang dapat parang dapat to gawin natin kasi At saka dapat, oo nga, tama yun. Yung makikita nila sa buhay mo. Yung, paano ka namin tutularan kung ganito ka, gano'n, di ba? Oo. Paano namin tatanggapin yung Panginoon, ikaw nga, ganyan ka, gano'n. Parang may maitutusok sila sa'yo, gano'n. So, dapat, pahalagahan natin yung salvation natin sa buhay. Tsaka kahit na, di ba, alam naman natin na sa panahon ngayon may masasabi at may masasabi yung iba, pilit pa rin natin piliin maging mabuti. Oo, kahit gano'n nakasama yung Kung batuhin ka man ng tinapay, batuhin mo sila ng kabutihan, di ba? Oo. Gano'n naman yung ginawa ni Lord sa atin eh. Kahit alam niyang sobrang makasalanan tayo, talagang nagpakapako siya sa krus para lamang tayo malilisan. Amen, no? Isang Diyos bumaba para sa atin. So, sino ba naman tayo para hindi magbago? Sino ba naman tayo para Hindi siya tanggapin. Pero naniniwala ba kayo na lahat ng tao pwedeng magbago? I believe in chances naman. Kung si Lord nga, binigyan tayo ng chances. Why not tayong tao lang, di ba? Yun na, God, parang siya na yung Diyos na kung saan bumaba pa siya para i-save tayo. Para kahit na sobrang makasalanan ng tao, tapos tayo, dapat magbago din tayo. Alang-alang na din sa, syempre sa nakapaligid sa atin, para na din sa sarili natin. So, saka tama din naman si Jenny G na lahat ng tao mayroong pagkakataong magbago. So, dapat, given na may time pa tayo, Gawin na natin. Kasi mahirap pag mahirap magsisi sa huli. Kasi what if andyan na, doon ka palang ba mag-ano? Doon ka palang magsisisi. Kaya magpatawad na siya. At dito nga po nagtatapos ang ating podcast patungkol sa salvation. Sana po ay may natutunan kayo. Thank you po sa inyong lahat na matanggapin niyo yung Panginoon sa inyong buhay. Bye guys! Diba, meron tayong salvation subject kay Sir, theology. Yes. So, may natutunan naman ba kayo sa subject ni Sir sa salvation? Ano yung masasabi niyo kay Sir as sa subject mo? I-clarence mo kung wala natutunan. Joke lang. Hoy, meron favorite susunod. Kung ayaw mo kasi. Siguro Kidding aside. Kidding aside, sabi nga ni Genevieve, siguro matutunan ko sa subject is mas napalapit ako, para mas nakilala ko yung mga writings, yung mga contributions ng mga apostles dati, and kung ano nga ba yung essence ng Bible. Para sa akin kasi, lumaki ako sa na yung Bible is something na parang sinulat lang siya ng mga apostles dati, na kung saan binibigay lang yung parang message ni God para ipalaganap si Kristo sa buong Parang something, ganun lang yung mindset ko nun. Pero nung natakil to or kinuha kong itong subject na to, parang mas naging deeper yung pagkilala ko sa kanya. Na parang mas na-appreciate ko lahat ng writings nila, lahat ng contributions nila, especially yung ginawa
parang kasi mas naiintindihan mo yung kung ano ba talaga yung nangyari that time and paano mo siya paano mo siya nako-connect sa ngayon, sa present times, lalo na sa sarili natin. So mas sa ganung paraan, parang mas na-appreciate ko siya sa ganung paraan. So para sa akin naman, di ba, alam naman natin sa panahon ngayon, aminin man natin, parang minsan nakakalimutan na natin ang Panginoon. So sa pamamagitan ng subject nga na ito, na salvation history, parang naging naging reminder for us para alalahanin ulit, lumapit ulit kay Lord, ganun. Ako naman, nung naging subject natin yung salvation history, actually nagbabasa na ako ng Bible as a Christian. Pero parang mas naging interesting siya. Dati kasi nagbabasa lang ako ng Bible. Pero di mo siya feel, di ba? Yung hindi mo maintindihan, ano to, ang napakalalim naman. Yung gano'n, ang lalim-lalim ng mga salita doon. Kung hindi mo talaga uunawain, hindi mo malalaman yung kahulugan nun. Kasi bawat nakasulat doon may meaning eh. May meaning lahat nun. So yun, yung pag-ano ni Sir, yung sa salvation history, mas naging interesting pa. Mas parang mas gusto mo na makilala pa yung Panginoon sa subject na yun. Kaya salamat Sir Tokayo. At the same time, di ba, tinakil din sa atin na every people in the Bible may kanya-kanyang story, di ba? Kung paano nga ba naging yung salvation sa kanilang buhay. At saka dahil kay Sir, mas pinadali yung lesson kasi mas pinapadali niya, di ba? Kapag may hindi tayo maintindihan, mas ine-explain niya. Tsaka yung mga apostles ni Lord, di ba? Alam niyo naman yung story nila, di ba? Nanggaling din sila sa hanggang to the point na naging talagang parang naging instrumento for us para i-spread yung gospel ni Lord. May different views sila. Saka meron din silang parang pinanggagalingan. Meron din silang mga sari-sariling stories. Like dumating din sila sa point na yung pinaka-bottom ng buhay nila. Pero tapos biglang dumating yung para i-save sila. Parang ganun din naman tayo. Oo. May kanya-kanya tayong kwento. Pero ang galing ng Bible, no? Kahit sinauna pa yung istorya, parang angkop pa rin siya sa present, ganon. Parang na-experience ko pa rin. At saka parang ginawa siya, parang pinaparealize sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin ngayon. Parang given na, hindi na siya huhulaan, pero parang nagsisilbi siyang gabay sa panahon natin ngayon. Kung ano nga ba yung mga dapat nating gawin or iasal, given na ganito na yung nangyayari sa mundo natin ngayon, parang malaganap na yung diba? Parang still, andyan yung Bible, kahit na matagal na siya still, parang yun ang nagiging gabay niya sa atin. Para hindi tayo mapalayo sa Kanya, kundi mas mapalapit pa tayo. Yan lang. Okay, Sir. Ano masasabi niyo kay Sir? Kaya, Sir, na daw masasabing ninyo. Thank you, Sir.